Guys, pasensya na kayo. Medyo nagloko yung ating ang ating internet connection. Siguro dahil hindi sinasadya ng pagkakataon. Okay, so yan, hintay lang natin mag-appear sa ating sa ating website. O, pasensya na kayo, medyo nagloko ha. O, pasensya na kayo, medyo nagloko yung ating ha. Nagloko bigla yung internet connection natin. Yan. So, simulan natin ang ating topic with regards to virginity. Common ito, tinatopic ito sa criminalistics, no? Virginity at saka syempre sa criminal sociology. Tinatanong din 'yan. Share niyo yung post natin at saka itag niyo yung mga katropa niyo na magre-review para sa board exam. Okay, sa mga naman, sa mga mag-exam ng NAPOLCOM, ewan ko lang kung kailan yung NAPOLCOM exam nyo. Baka magkaroon din tayo ng live streaming para sa ano sa NAPOLCOM examination. Tulong pa rin para sa inyo yun. Pero bago ang lahat, simulan natin ang tinatawag nating virginity. Ano ba ang virginity? Okay? Pag sinabi nating virginity, ito yung kondisyon ng isang babae na hindi pa nakakaranas ng sexual intercourse or chapopoy, no? Hindi pa siya nachacha-popoy. Okay? At syempre, ang kanyang genital organ or yung kanyang pempem or hymen niya ay hindi pa na-altered. Okay? Not been altered by carnal correction. Okay? In short, hindi pa na punit. Okay? Alam niyo ba tawag bakit hymen doon? Hymen ang tawag doon sa manipis na tissue na nandoon sa loob ng babae. Kasi para sa ano yun? Para sa lalaki. Sa men, hi, men. Wala lang, na-share ko lang, no? Para lang para lang lagi niyo matatandaan, no? Ayun yung dapat mapunit. Pero mapupunit yan sa tamang panahon. No? Tayo mga criminology student, no? Bibihira lang ang sa atin, ang mga malilibog. Lahat tayong napakabait natin, tayo yung mga modelo ng lahat ng estudyante sa buong mundo. Napakababait natin, mga tropa. No? Kaya proud ako naging criminology student din ako. Proud ako doon kasi mababait tayo. Okay? Ulitin natin ha. Pag sinabing virginity, it is something about ang babae ay hindi pa nakaka-experience ng sexual intercourse. Hindi pa siya na cha-cha popoy. Okay. Ano naman yung yung pangyayari na ang hymen ay napunit na. Okay? Ang tawag natin doon ay deploration. Okay? Kaya napunit kasi nachapopoy na siya. Okay? Sa tandaan nyo, nachapopoy na. Ano yan? Hiwa na ang EDSA. Tatandaan ha? Ulitin natin, ang virginity, kondisyon na hindi pa siya nachachapopoy, babae. Pag naman, deploration, nachapopoy na, napunit na. Okay? Napunit na. Okay? Marami palang ibig sabihin ng tinatawag nating virginity. May iba't ibang may iba't ibang klase. Si Nick Rivera daw, parang ako daw. Sabi niya, anong parang ako? Ano yan? Ah, virgin. Ako modelo. Okay? So good evening daw mga baby, sabi ng ating mga katropa, no?
No, good evening daw. Tapos may nagpa-shoutout, Our Lady of Sacred Heart College, Gimba, Nueva Ecija. At saka sa Subic Bay College. No? Mga chapopoy munyanyo talaga kayo. Ulitin natin. Una, nandyan ang moral virginity. Pag sinabi nating moral virginity, wala pa siyang kaalam-alam sa pakikipagtalik. Okay? At hindi pa niya na experience. Example nito, mga bata. 5 years old, 6 years old, 7 years old, hindi pa siya na-cha-cha popoy. In short, wala siyang karanasan at hindi niya pa alam kung ano yung pakikipagtalik. Ang tawag dyan ay moral virginity. Okay? Ano naman ang physical virginity? Pag sinabi naman nating physical virginity, yung babae, may knowledge na siya tungkol sa pakikipagtalik. May alam na siya. No? May alam na siya. Pero, hindi pa siya nakakatikim ng pakikipagtalik o tsapopoy. Okay? Matandaan natin ha. Physical virgin or physical virginity, may knowledge na siya. Pero ang kaibahan lang, hindi pa siya natsachapopoy. Okay? Ang moral virginity, wala pa siyang knowledge. Walang knowledge pag moral virginity. Pag physical virginity, alam niya, may knowledge na siya. Ano yung pagkakaparehas nilang dalawa? Wala pa silang o hindi pa sila na-cha-cha popoy. So, I hope nakukuha natin yan ha. Next. Nandyan din yung isa pa, demi-virginity. Okay? Pag sinabing demi-virginity po, ito yung hinahayaan ng babae na magkaroon ng sexual liberties. No, di ba? Nandyan yung sa kanyang sa kanyang boobs. Ayan, ang boobs. Hanggang hanggang pusod. Ayan. Pero pagdating sa baba, bawal na. Okay? In short, na half body lang. Di ba? So, virgin pa rin to. Virgin pa rin. Okay? Ano lang siya, kalahati. Yung sa top niya, hindi na virgin. Pero sa baba niya, virgin. Okay? Pero lagi natin tatandaan, pag sinabing virginity, it is all about saan daw, genitalia ng babae. No? Yung sa hymen daw. Okay? Ulitin natin ha. Pag moral virginity, wala siyang knowledge at wala pang experience. Next. Kapag physical virginity, may knowledge na siya at wala siyang karanasan. Pag demi-virginity, half body lang. May knowledge na siya na half body na, pero hindi niya hinahayaan na mapasukan ang kanyang pempem. Okay? Hindi niya hinahayaan na anuhin siya sa kanyang ari. So, maliwanag yan ha. Kasi once na naipasok na at nahiwa na ang hymen, anong tawag sa pangyayari niyon? Deploration. Okay? So, maliwanag tayo sa iba't ibang klaseng virginity ha. Yan. So, next. Mga other related pa tungkol sa mga sa mga chapopoy niyan, di ba? Ayan, pelasyo, mga favorite niyan. Ano yung pelasyo po? Isang oral sex na involving na paano daw yon sinusubo ang ari ng lalaki. Ano kayo maganda? Lollipop. Yan, lollipop yan, lollipop. No, tatandaan niya, pag pelasyo, ibig sabihin ay lollipop. O, para lang mapadali nyo. Next. May sinasabi naman na cunnilingus. Ano ang cunnilingus? Pag sinabi nating cunnilingus, ito yung pagdila sa ari ng babae. Tatandaan niya na, cunnilingus, pagdila sa ari ng babae. Ano naman yung anilingus? Pag sinabing anilingus, ito yung dinidilaan or nililik mo ang puwet. Okay, tatandaan nyo. Alam mo, pagdila mo sa puwet, medyo mapait-pait eh. Diba?
Napapakatindig balahibo yun. Na? Ulitin natin ha, ang pelasyo, pagsubo sa ari ng lalaki, pagkanilinggos, pagdila sa ari ng babae, pag-anilinggos, pagdila sa puwet. Okay? So, I hope na iintindihan nyo yung mga tinatopic natin dito, mga katsapopoy, ha? Okay? So, di ba may sexual deviance din? Actually, may topic pa ako para sa inyo, no? Na tignan natin sa mga susunod na ano. So, ito, sexual deviance. No, medyo mabilis lang ang ating ano ngayon, ang ating live streaming. Kasi nga meron kaming group study and tutorial para sa mga magte-take ng board exam this coming June, no? Sa susunod na araw babawi ako sa inyo para medyo matagal-tagal. Pero as of now ngayon, medyo limited lang yung oras natin. Kasi gusto ko pa rin yung pangako ko sa inyo na tuloy-tuloy pa rin ang live streaming natin tsaka mga creation ng video. And always magpo-post din kami ng mga iba't ibang videos pa. So, next. Ano ang sexual deviance? Or the other term ay paraphilia. Ulitin natin ha. Sexual deviance is otherwise known as a paraphilia. Ang tanong natin ano ba yung sexual deviance o paraphilia? Ito yung nararanasan mong sobrang kalibugan. Okay, tatandaan yan ha. So ulitin natin ha. Ano ang sexual deviancy? Isang nararanasan mo na sobrang nalilibugan ka. Maaring ikaw ay tinatayuan talaga o maaring ikaw ay halos labasan pa. Okay? Maaring sa mga bagay, sa mga pangyayari, sa mga iniisip mo, or maaring sa ibang tao. Halimbawa, nakakita ka ng nasa bus ka. Diba? Halimbawa, nakasabas ka, nakatayo ka dun. Tapos may nakita ka dun babae. Tayuan sa bus, punuan nga eh. Ang ginagawa mo, dahil siksikan, kinakayod mo ng kinakayod yung harapan mo, talagang libog na libog ka. Ang tawag naman natin yun, frontage. Okay, kasama yon mga tropa, yung frontage na yan sa uri ng sexual deviancy. Okay? So, next natin. Ito yung favorite nyo. Ayan. Yung tinatawag nating bestiality. Ano ang bestiality? Ang bestiality, ito yung sexual gratification mo o nasa-satisfy mo ang iyong kalibugan pag ikaw ay nakikipagtalik sa mga hayop. Okay, ano yung mga example na hayop? Na na manok. Di ba? Bago mo iluto sa bilang tinola, yung buhay na manok, dinali mo muna. Sabi tuloy na manok, ayan. Ayan yung sa manok, no? So, maliwanag yan, bestiality. Maaari ding ginagawa sa, minsan, baboy. Yeah, baboy. Minsan, baka. So, ayun yung yan ang mga good example ng bestiality. Mga hayop, Okay. So, next, tuloy natin. Exhibitionism. Ano ang exhibitionism? Ito naman yung nalilibugan ka kapag ipinapakita mo ang iyong mga ari saan? Sa ibang tao. Okay, common ito mga nangyayari din sa mga minsan, sa bus, halimbawa nakasabay mo. 'Di ba? Nakasabay mo, biglang biglang nagsasarili tapos pinapakita sa bigla o paglingon mo nakita mo 'di ba? Ang ginagawa niya kasi nagsasarili siya tapos nakatingin siya sa iyo. So, hindi mo mapapansin 'yan. Mapapansin mo lang 'yan pag nakita mo. Okay? Pagtatandaan ang exhibitionism masobra kang nalilibugan pag pinapakita mo ang iyong ari, no? Ang ari saan? Sa public. Okay? So,
Sa mga na late na na late na mga viewers diyan, pwede niyo naman i-replay yan. May mga video pa rin tayo diyan, no? May mga video pa rin tayo para sa inyo diyan. Next, sexual masochism. Yan. Ang sexual masochism, ito naman daw yung sexual gratification mo. Anong ginagawa? Na nalilibugan ka pag ikaw ay sinasaktan habang chinatsapopoy. Okay? Tatandaan yan ha. Ang sexual masochism, ikaw ay mas nalilibugan habang ikaw ay binabanatan, binubugbog, di ba? Example nito, babae, okay, lalaki na lang. Lalaki, libog na libog, pag binubugbog siya, pag pinapalo siya ng martilyo, hampasin mo ng martilyo, pak! Hampasin mo ng sinturon. Di ba? Actually, may kapartner to. Ano yung kapartner nito? Ang sexual sadism. Tatandaan natin ha. Ang sexual sadism naman, ito yung mas nalilibugan ka pag ikaw ay nananakit. Okay? Di ba? Ang kapartner niyan ay sexual masochism. Natatandaan niyo yung palabas na 50 Shades of Grey. Kaya, pag ikaw ang nananakit, mahilig ka manakit habang chumatsapopoy ka, sexual sadism. Okay? Pero kapag nalilibugan ka o libog na libog ka habang sinasaktan ka, sexual masochism. Okay? Board question yan. Ito ngayon ang tanong ni examiner dyan. Sabi dyan, other term ng sadomasochism. Kasi pag sadomasochism, parehas ka. Diba? Parehas. Mas gusto mo rin binubugbog, habang nambubugbog, mas libog na libog ka. Pinagsama yon. Another term po niyan is algolagnia. Okay? So, tatandaan ha, sexual masochism, sinasaktan ka, pero libog na libog ka. Pag sexual sadism, nananakit ka at libog na libog ka. Okay? So, next, voyeurism. Yan. Ano yung voyeurism? O pamboboso. O karamihan dyan, marami mga namboboso, no? Mas nalilibugan siya pag siya ay namboboso. Okay? Yan, namboboso. Yan, alam naman natin ang voyeurism, no? Or peeping Tom. And also, ito, ang sexual orgy or a sex party consisting at least 5 members. Maramihan to, tol. Sexual orgies, maramihan to. Basta tatandaan niya, sexual orgy, maramihan. Maari, maraming babae, marami din lalaki. Yan, sexual orgy. Okay? So, ayan yung tinatawag na sexual orgy. Yan. Sex party. Yan, para mas madali nyo matandaan. And also, necrophilia. Ano yung necrophilia, mga katropa? Mas nalilibugan ka or libog na libog ka kapag kinakatalik mo ang isang patay. Example nito, natatandaan nyo, yung The Corpse of Anna Fritz. Diba? Diba yung una patay pa si Anna Fritz, diba? Habang chinatsapopoy, libog na libog yung lalaki doon. No? So, ayun ang good example natin, ha? Necrophilia. Yan, dead body. Para mas madali nyo matandaan. And also, nandyan ang pedophilia. Ano yan? Yung mga mahilig sa mga bata dyan. Diba? Mas nalilibugan sa mga bata. Diba? Sample nito, paano yung mga bata pa? Yung mga 5 years old, 12 years old, ayun mga trip na trip nila, no? Mga pedophilia. Okay? Ano yung gerontophilia? Mas tumataas ang kanilang kalibugan or sexual gratification. Saan? Sa pakikipagtalik sa mga matatanda. Okay? Example na ito, ang talagang libog na libog ka sa mga 100 plus years old, no? Tawag natin doon ay gerontophilia. Okay? Pag pedophilia, mahilig ka sa bata na tsapopoyin.
Okay, pag gerontophilia, mahilig ka sa mga mas matatanda or matanda. Okay? I think meron din sa ano yung Facebook, yung sa mga date, yung nakikipag-date sila sa mga matatanda tapos magchachapopoy sila. Parang may sakit na ano yun. Ay, hindi naman totaling sakit. Yung sexual deviancy na gerontophilia. Merong ganun. No? Meron diyan. Minsan na ano ko na dumaan sa newsfeed ko yun. And also guys, sa susunod na natin na live stream, masahabaan ko pa yung inyong ano, ang ating lecture, no? May nahabol lang tayo na ano, na group study and tutorial para sa mga future registered criminologists. So, ganun pa rin mga katropa. Mag-subscribe kayo at sa YouTube channel natin sa Akle Mentoring by Chaps. Marami tayong mga videos diyan, no? Patuloy kaming gumagawa ng mga videos para sa inyo. No, alam namin na hirap na talaga kayo sa pandemya, pati nangyayari sa Pilipinas, no? Pati mga pinagkakitaan natin, na disgrasya, lahat. So, in short, bumagsak ang ekonomiya. Kaya ito, tinutulungan ko rin kayo para mabawasan ang inyong mga pinoproblema. May mga videos tayo dyan. Libreng panuorin yan. Okay? Shout out natin ang yan. Shout out natin yung mga tropa natin dyan. Si Alison Lance Balio. No? Si Alison Vance Balio. Yan, shout out din from Kamsur si Alberto Embo, no? So, favorite topic daw ni Neil Rubio Algarme ito. Okay, so pasensya na kay guys, medyo maikli lang ang paano na pagcha-chop po tuloy. Pagsasama natin kasi meron tayong group study. Okay? So, guys, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pakikinig pa rin, no? Para sa inyo. Yan, maraming salamat po sa inyo. God bless. Shout out sa aking alma mater na Philippine College of Criminology. Okay, so medyo napaaga ang ating live streaming. Pasensya na kayo ha, medyo napaaga. Okay, see you soon. Maybe Lunes, balik 9:30 pa rin ang ating Sa Lunes, balik 9:30 ang ating live streaming. Kay Ma'am Ella naman nyo. No, kay Ma'am Ella. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless at lagi kayong mag-iingat at laging social distancing. Okay? Shout out, mabait ng Tanawan. Tanawan, napakabait na estudyante. University of Cebu. Yan. So, anyway guys, eto na, magpapaalam na ako. Thank you and